Itinaboy niya ako sa kalsada kinabukasan pagkatapos ng libing ng anak ko. Sabay-sabi na sa kanya na raw ang bahay. Sa pagbasa ng testamento, tumawa siya. Masaya ka sigurong matulog sa bangketa, Lola Rosa. Pagkatapos, binuksan ng abogado ang selyadong sobre. Kung nakikinig ka ngayon, mag-subscribe ka at sabihin mo saan ka nanonood. Tapos pindutin mo yung like button kung gusto mo ng kwento tungkol sa karma. At pakinggan mo kung paano nagsimula ang lahat. Kasi minsan, ang pinakamatamis na ganti ay ang hayaan mo lang ipakita ng tao kung sino talaga sila. Tumawag siya ng 3:17 ng madaling araw, Martes. Boses ni Danilo sa kabilang linya. Hirap na hirap huminga. Nay, masakit ang dibdib ko. Hindi ko na, putol ang linya. Pagdating ko sa ospital, wala na ang 45 anyos kong anak. Massive heart attack, sabi ng doktor na parang nagbabasa lang ng reseta. Wala na raw silang magawa. Nakatayo si Carol sa tabi ko sa malamig na waiting area. Mukhang gulat na gulat. Pero may nahalata akong iba sa mata niya. Ginhawa, hindi. Siguro nag-iimagine lang ako sa sobrang sakit. Ano na ngayon, bulong ko, hindi pa rin makapaniwala na nawala na lang basta si Danilo. Malakas at masigla kong anak. Tumuwid si Carol, sandali siyang nawalan ng poise. Harapin na natin ang katotohanan, Lola Rosa. Wala na si Danilo, at may mga desisyon akong kailangang gawin. Napakalamig ng boses niya. Hindi kami talaga close ni Carol noon pa. Pero si Danilo ang laging tulay namin. Ngayong wala na ang tulay, nagsisimula na akong makita kung gaano kalalim ang bangin sa pagitan namin. Siyempre naman, anak, kakayanin natin magkasama. Sabi ko sabay abot sa kamay niya. Inilagan niya. Tingnan natin. Dapat pala nakilala ko na yon bilang babala. Sa halip, sinisi ko na lang sa pagdadalamhati ang lamig niya. Iba-iba ang pagluluksa ng tao. Sabi ko sa sarili ko. May umiyak, may tahimik. Si Carol pala yung pangalawa. 3 araw kaming abala sa burol. Nag-alok akong tumulong sa gastos. Anak ko lang naman si Danilo Pero ayaw ni Carol. Asawa niya ako, Nay. Alam ko kung ano gusto niya. Sige. Ako naman, nagsulat ng eulogy, tumawag sa mga kamag-anak, pinilit na buuin ang sarili ko. Sa 67 anyos ko, nailibing ko na ang magulang ko at asawa ko. Pero iba ang mamatayan ng anak. Gabi bago ang libing, nakaupo ako sa dating kwarto ni Danilo noong bata pa siya sa bahay nila ni Carol. Nakatingin ako sa mga nakabalandra sa dresser. Graduation ni Danilo sa kolehiyo. Kasal nila ni Carol. Hawak ni Danilo ang pamangkin niya noong nakaraang Pasko. Wala man lang litrato namin ni Danilo nitong mga huling taon. Tinanggal pala ni Carol isa-isa. Napagtanto ko. Kailan pa yon nangyari? May kumatok. Si Carol sa pinto. Hindi na itinago ang mapagkalkulan niyang tingin. Kailangan nating mag-usap, Lola Rosa. Maganda ang libing. Aminin ko, magaling si Carol doon. Magaganda ang bulaklak. Paborito ni Danilo ang mga awitin sa simbahan. At perpekto ang salo-salo pagkatapos. Ang hindi maganda ay panoorin ang hipag kong umarte bilang balo, habang nagsasabi ng, mag-move on na tayo. Bagong kabanata. Nakatayo ako sa pila ng pakikiramay nang marinig ko, si Carol, na nakikipag-usap sa kapatid niya, sa likod ng mga bulaklak. Yung life insurance pa lang, sapat na pambayad ng bahay sa loob ng 2 taon. Bulong niya. At kung wala na yung dagdag gastusin. Anong dagdag gastusin? Tanong ng kapatid niya. Si Lola Rosa. Tumawa si Carol na matinis. Hindi na problema yon. Bahala siya sa buhay niya tulad ng ibang matanda. Nanlamig ang dugo ko. 2 taon na akong nakatira sa kanila matapos kong ibenta ang bahay ko para makatulong sa down payment nila. Sabi ni Danilo, pansamantala lang daw hanggang makahanap ako ng mas maliit at abot kaya. Hindi ko akalain na magiging permanente na yon. At nakakasanayan ko ng tumulong sa bahay, magluto, maging kapaki-pakinabang. Tanga pala ako. Lola Rosa. Lumitaw si Carol sa tabi ko. Nakangiti sa harap ng mga tao. Pwedeng tumulong ka sa kusina. May pag-uusapan tayo. Sinundan ko siya sa gitna ng mga taong nakikiramay. Tumango sa mga kapitbahay. Yumakap pa sa kapatid kong babalik ng Davao kinabukasan. Sa kusina, isinara niya ang pinto at humarap sa akin. Diretsuhin ko na, Nay. Kalmado pero malamig ang boses. Nasa pangalan ni Danilo ang bahay. Kaya akin na to ngayon. Kailangan ko ng oras at espasyo para magluksa ng walang komplikasyon. Komplikasyon. Pinilit kong panatilihing matatag ang boses ko, kahit tumitibok ng mabilis ang dibdib ko. Na hindi na gumana ang pagtirik mo rito, Lola Rosa. Kailangan ko ng privacy. Parang sinampal ako. Carol, naiintindihan ko na nalulungkot ka.
Pero siguro naman pwedeng, hindi na. Itinaas niya ang kamay. Tapos na ang usapan. Hanggang bukas ng gabi mo na lang ayusin ang gamit mo. Sapat na yon. Natulala ko sa kanya, hinanak ang dating Carol na tinatawag akong Nay. Yumakap sa akin tuwing Pasko. Umiyak nang magpropose si Danilo. Wala na siya. Pinalitan ng malamig at kalkulante. Saan mo ba ako inaasahang pupunta? Balikat lang ang isinagot ni Carol. Matanda ka na, Lola Rosa. Makakayanan mo yan. Nag-empake ako ng buong buhay ko sa 4 na maleta at 2 kahon. 67 taon ko. Nauwi sa pwedeng kasya sa trunk ng kotse ko. Habang nagtitiklop ng damit at nagbabalot ng kaunting litrato, hinihintay ko pa rin na dumating si Carol sa itaas para mag-sorry. Sabihing nadala lang siya ng emosyon. Pwede raw akong tumira hanggang makahanap ako ng matitirhan. Hindi siya dumating. Sa halip, eksaktong 6 oras ng gabi kinabukasan. Lumitaw siya sa pinto ko na nakapamewang. Tapos na ang oras, Lola Rosa. Isinara ko ang huling maleta at tiningnan ang kwarto na naging santuaryo ko sa loob ng 2 taon. Walang bakas na ng mga gamit ko. Parang kwarto lang ulit ng bisita. May ilang minuto pa ako para mailipat lahat sa kotse. Sabi ko, tutulungan kita. Hindi alok yon. Utos. Gusto ni Carol na umalis ako agad. 3 beses kaming bumaba at umakyat ng tahimik. Nang may akyat ko, na ang huling kahon, humarap ako sa kanya para magpaalam. Baka sakang huli kong pagkakataon na makiusap sa natitira niyang konsensya. Alam kong galit ka sa akin, kahit hindi ko alam kung bakit. Tahimik kong sabi. Sana malaman ko kung ano kasalanan ko para maayos ko. Hindi man lang bumaliktad ang mukha ni Carol. Wala kang kasalanan, Lola Rosa. Nasa buhay ko ka lang, sa bahay ko, sa paraan ko. Naawa lang si Danilo sa'yo, pero hindi ako. Napakapait ng katotohanan, pero mas malinaw kaysa sa mga paimbabaw na sinasabi niya noon. Ganon. Sumakay ako sa kotse at binaba ang salamin. Pwede bang malaman ko kung may formal reading ng testamento ni Danilo? Siguro may iniwan naman siya sa akin. Bakit ka pa mag-aasam? Tunay na nagtataka ang boses ni Carol. Hindi naman ikaw ang asawa niya. At hindi ka naman nag-ambag kahit kailan sa bahay. Napangiti ako sa irony. Yung 2 milyon na ibinigay ko para sa down payment. Mukhang nakalimutan niya o kaya ay kumbinsido na siya na gift yon. Siyempre, sabi ko. Tanga ko namang umasa. Umalis ako nang hindi lumingon. Diretso sa Red Doors sa may Commonwealth Avenue. Pinakamalapit at pinakaabot kaya habang nag-iisip ako ng susunod na gagawin. Sa rearview mirror, nakita ko si Carol na nakatayo pa sa driveway hanggang mawala ako sa paningin. Sa hotel, nag-check-in ako ng 1 linggo at nagbuhat ng maleta sa kwarto na amoy pantanggal amoy at lungkot. Naupo ako sa makaluma na bedsheet at tinitigan ang sarili ko sa salamin sa ibabaw ng drawer. Sino tong matandang nakatingin sa akin? Biyuda, walang anak, walang bahay, at mukhang walang kwenta sa mata na lang ng natitira kong pamilya. Pero habang nakaupo ako sa malamig na kwarto na yon, may umahon sa dibdib ko na hindi inaasahan. Hindi puro lungkot. May mas matulis, parang excitement. Akala ni Carol panalo na siya, na matagumpay niyang naitaboy ang biyenan na abala lang. Hindi niya alam na mas mabuting anak si Danilo kaysa inakala niya. Makalawa na linggo ko sa hotel. Saktong nag-alala na ako sa natitira kong ipon. Tumawag ang abogado ni Danilo. GNG, Rosa Santos po ito, si Ati. James Morales po ng Morales & Person Partners. Ako po ang nag-asikaso ng mga legal ni Danilo. Ati, naalala ko po kayo nung house closing nila Danilo at Carol. Tumatawag po ako para ipaalam na tapos na ang probate at may formal reading ng last will ni Danilo sa Martes. 2 AM sa opisina ko. Kailangan po ang presensya ninyo. Kailangan ang presensya ko. Napatuwid ako ng upo kahit nagreklamo ang murang bedspring. Pasensya na po, baka po may mali. Mukhang akala ni Carol, GNG, Santos, putol niya ng mahina. Basta po ang nakalagay sa testamento ni Danilo. Kayo po ay beneficiary. Kita tayo sa Martes, 2 AM. Pagkababa niya, matagal kong tinitigan ang cellphone. May iniwan nga pala sa akin si Danilo. Siguro maliit na bagay lang. Relo ng tatay niya o mga lumang photo album. Magagalit si Carol, pero kailangan niyang tanggapin. Sa weekend, naghanap ako ng apartment online. Mga senior homes at maliit na 1-bedroom sa Quezon City na kasya sa budget ko. Kakasya pa ang ipon ko sa 1 pang linggo sa hotel. Lus unang buwan at deposit. Pero kailangan ko ng magtipid. Social Security at maliit na pension ko mula sa pagtuturo ang pag-asa ko. Nang Martes, 1 oras 45 minuto AM.
Nakaparada ako sa tapat ng Morales Ampersand Partners. Pinapanood si Carol na bumababa sa bagong-bagong silver Fortuner na may suot na itim na dress na siguradong mas mahal pa sa buwanang kita ko. May kasama siyang lalaking naka-expensive suit na laging nakatingin sa cellphone. Pagpasok ko sa reception, bumagsak ang mukha ni Carol. Ano ginagawa niya rito? Tanong niya sa receptionist. Para po sa will reading si GNG Santos. Aling GNG Santos. Medyo tumaas ang boses ni Carol. Pareho po ata. Ang lalaki sa suit, kilala ko na ngayon na si Marcos, kapatid ni Carol, bumulong sa kanya. Tumango siya ng matigas at umupo sa kabilang dulo ng waiting area. Malinaw na tapos na ang kahit anong pagpapanggap na magkaayos kami. Dumating si Ati Morales ng eksaktong 2 yem at ipinasok kami sa opisina. Maganda ang mukha niya kahit 60 panandang pandagdag na. Pilak ang buhok, banayad ang mata sa likod ng salamin. Yung klaseng abogado na naniniwala pa sa tama. Mahirap na panahon ito para sa inyo. Pero napaka-espesipiko ni Danilo sa mga nais niya. Babasahin ko po ang buong testamento, tapos pwede kayong magtanong. Naupo si Carol na excited na excited. Nakakapit ang kamay sa kandungan. Si Marcos, naglabas ng yellow pad. Ako, tahimik lang na naghintay. Una, eksakto ang inaasahan ko. Kay Kaol ang bahay sa Quezon City, mga sasakyan, retirement accounts ni Danilo, at life insurance. Tumango-tango siya sa bawat item. Paminsan-minsan titingin sa akin na parang panalo na siya. Tapos bahagyang nagbago ang tono ni Ati Morales, alam kong may darating na importante. May isang huling probisyon na idinagdag ni Danilo, 3 buwan lang ang nakakalipas. Nag-scanch ang hangin sa kwarto. Tumigil sa pagdango si Carol. Nakatutok ang mata. Ibinalik ni Marcos ang ballpen. At napahawak ako ng hininga. Linawin ni Ati Morales ang lalamunan. Sa aking ina, Rosa Santos, na nagbigay ng down payment para sa bahay namin at hindi kailanman humingi ng bayad. Ipinamamana ko ang laman ng safety deposit box, E3, E7 sa Metrobank Commonwealth Branch, kasama ang lahat ng dokumento at account info na naroon. Anong safety deposit box? Matinis ang boses ni Carol. Hindi niya binanggit sa akin yan. Pribado po yata niya yon. Sagot ng abogado. Malinaw na sa ina niya lang mapupunta ang laman. Gaya rin ako ng gulat ni Carol. Pero iba ang dahilan. Kahit sa akin, hindi binanggit ni Danilo na may ganon. Ano naman ang laman nun? Tanong ni Marcos. Wala po akong alam. Sagot ng abogado ng tapat. Basta't ibinigay niya ang bank info at malinaw na kay GNG Santos lang mapupunta. Namula si Carol sa galit. Kailangang i-contest ito. Kung may halaga man yan, dapat parte ng estate. Pwede ninyo namang subukan. Mahinahon ang abogado. Pero malinaw na malinaw ang probisyon at nasa tamang pag-iisip si Danilo nang idinagdag niya ito. Ako mismo ang witness. Kailan niya exactly idinagdag yan? Tanong ko ng mahina. 3 buwan po ang nakakalipas, February 15. Naalala ko agad yon. Kinabukasan ng Valentines. Tahimik na tahimik si Danilo sa hapunan. Si Carol naman, nagreklamo sa aso ng kapitbahay. Sayang ang oras. Biglang sabi ni Carol at tumayo. Marcos, tara na. Mag-file tayo ng challenge bukas. Sandali lang po, sabi ni Ati Morales habang naglalabas ng isa pang dokumento. Bago kayo umalis, may partikular na tagubilin si Danilo para sa ina niya tungkol sa laman ng box. GNG Santos, gusto niya po na ma-access ninyo ito sa loob ng ilang araw pagkatapos ng bank paperwork. Inabutan niya ako ng selyadong sobre. Nandito po ang bank docs at susi niya. Kailangan po ng death certificate at mga papel. Mga 3 araw po. Nakatingin si Carol sa sobre ko na parang lawin na nakakita ng daga. Sasama ako sa banko. Hindi po pwede, sabi ng abogado. Restricted lang po kay GNG Rosa Santos ang access. Bank policy po. Lechi, bulong ni Carol. Paano natin malalaman kung may laman talaga, yan o sentimental junk lang? Tumayo ako, hawak ang sobre. Malalaman natin next week. Paglabas namin, nararamdaman ko ang titig ni Carol sa likod ko. Sa parking, hinintay niya ako sa tabi ng kotse ko. Lola Rosa, maging reasonable naman tayo. Kahati-hati na lang kung ano man ang laman niyan. Gusto ni Danilo na makinabang din ang asawa niya. Ngayon lang ulit ako ngumiti mula nang mamatay si Danilo. Kahapon lang, malinaw na wala akong matatanggap kay Danilo. Ngayon naman, gusto mo nang mag-share. Basta, kung ano man yan, akin yon. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Danilo. Nawala ang maskara niya. Nakita ko ang totoong Carol. Huwag mo akong kalimutan, Lola Rosa, wala kang bahay.
Kailangan mo pa rin ng awa ko. Hinawakan ko ang pinto ng kotse. Sa totoo lang, Carol, wala na akong kailangan sa'yo. Makalipas ang 3 araw, matapos may pasa ang death certificate at matapos ang bank paperwork, nakaharap na ako sa safety deposit box 3,537 sa Metroban. Inaasahan na ako ng bank manager, si GNG Perez. Mukhang na-brief na siya kaya nagbigay ng pakikiramay at personal akong inihatid sa vault. Mas malaki po tong unit nyo, sabi niya habang naglalakad kami. 5 taon na po tong nirenta ng anak ninyo at madalas po siyang pumunta. 5 taon. 5 taon nang nagpaplano si Danilo. Gamit ang 2 susi, nahugot namin ang malaking bots, kasing laki ng briefcase at mabigat. Kung kailangan nyo po ng oras, nandito lang ako, sabi ni GNG Perez at iniwan ako sa maliit na viewing room. Mag-isa, binuksan ko ang takip. Una kong nakita, sulat na nakapangalan sa akin. Sulat kamay na pamilyar ni Danilo. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan. Nay, kung nababasa mo to, wala na ako. At malamang, ipinakita na ni Carol kung sino talaga siya. Pasensya ka na, pero hindi ako nagulat. Matagal ko nang alam kung anong klaseng tao ang pinakasalan ko. At naghanda na ako. Binigay mo sa amin ang 2 milyon para sa down payment. Akala mo luan yon kahit hindi mo hiniling ibalik. 5 taon ko tong pinatubo, dinagdagan kahit papaano. Hindi lang to bayad, ito na ang naging bunga ng maingat na pag-i-invest. Ibinaba ko ang sulat na nanginginig ang kamay at tiningnan ang mga dokumento sa ilalim. Bank statements, investment portfolios, account numbers. Tiningnan ko ang balanse, 1,250,000 sa iba't ibang investment accounts. Lahat nakapangalan sa akin. Binasa ko ulit ang sulat ni Danilo, hindi makapaniwala. Napansin ko rin na sinasabi ni Carol sa iba na wala kang ambag sa bahay. Hindi niya sinasabi na buong 2 taon. Automatikong nababayaran ang mortgage mula sa sweldo ko. Lahat ng pera mo, napunta sa investment para sa future mo. May folder na label na dokumentasyon. Lahat ng email, text, komento niya tungkol sa'yo, nandito. Dapat malaman mo kung anong klaseng tao ang kasama natin sa bahay. Halos manlabo ang mata ko habang binubuklat ang folder. Mga printout ng email, screenshot ng text, pati resibo ng credit card, ebidensya ng ilang taong panlilinlang. Ang huling talata ang nagpaiyak sa akin. Mas marami ka pang karapat-dapat kaysa sa ginawa niya sa'yo. Kunin mo tong pera at bumuo ka ng buhay na hindi ka na ulit magiging pabigat kahit kanino. At Nay, huwag mo munang sabihin kay Carol hanggat hindi ka paligtas sa kanya. Mahal na mahal kita, Danilo. Halos 1 oras akong nandoon, binabasa ang lahat. Paglabas ko, malinaw na malinaw sa akin kung gaano na kami nila Danilo niloloko ni Carol sa loob ng maraming taon. Tinulungan ako ni GNG Perez na ilipat ang mga dokumento sa malaking envelope at ipinaliwanag kung paano i-access ang mga account. Habang papunta sa kots ko, tumawag si Carol. Nay, kumain ka na ba? Punta ka rito. Mag-usap tayo tungkol sa nakita mo sa bots. Ngumiti ako sa salamin ng kotse. Salamat, Carol. Darating ako ng 12 yem. Panahon na para malaman ni Carol na minsan. Ang mga taong hinuhusgahan mo ang siyang magbibigay sa iyo ng pinakamalaking leksyon. Dumating ako sa bahay niya. Bahay na niya ngayon, ng eksaktong 12 yem. May dala akong maliit na gift bag at poker face. Binuksan niya ang pinto na nakasuot ng flowing white dress na siguradong mas mahal pa sa buwanang hotel ko. Ngiti hanggang tenga, kunyari mainit. Lola Rosa, buti dumating ka. Nagluto ako ng chicken macaroni salad. Paborito mo yan. Nakakatawa kung paano niya naalala ngayon na may gusto siyang kunin. Maganda ang lamesa, mga mamahaling plato mula sa kasal nila, sariwang bulaklak. Talagang nag-effort siya sa pag-arte. Nagbuhos siya ng istiya at nagkwento tungkol sa panahon, habang ako tahimik na pinapanood siyang mag-init papunta sa totoong pakay. So, sabi niya sa wakas, naupo ng elegante. Naisip ko kahapon tungkol sa safety deposit box. Nakita mo na ba? Tahimik kong sabi habang umiinom ng istiya. Alam kong nag-away tayo. Pero gusto ni Danilo na magkasama pa rin tayo sa panahong ito. Pamilya tayo. Pamilya. Ang sarap pakinggan mula sa bibig ng taong nagtataboy sa akin, kinabukasan pagkatapos ng libing ng asawa niya. Tama ka riyan. Sagot ko ng walang emosyon. Bumukas ang mata ni Carol. Akala siguro nakahanap siya ng butas. Salamat naman at naiintindihan mo. Akala ko magagalit ka kasi mabilis kitang pinaalis. Pero kailangan ko talaga ng space para magluksa. Siyempre, iba-iba ang pagdadalamhati. Exactly.
Sumandal siya, excited na. Kaya tungkol sa iniwan sa iyo ni Danilo, pwede nating pagsamahin, yung sa bots at yung life insurance ko. Pwede nating i-invest together. May kilala akong magagaling na financial advisor. Talagang may mga advisor siya. Yung mga tumutulong sa kanya sa mga luho niya. Mabait kang mag-alok, Carol. Pero curious lang ako. Bakit mo inaakala na may halaga ang laman ng bots? Natigilan siya. Kasi pribado kasi si Danilo sa mga ganon. Sigurado akong may dahilan siya kung bakit hiniwalay niya. Pribado. Interesting choice of word. Alam mo na, mga lalaki at pera, hindi lahat sinasabi sa asawa. Ibinaba ko ang tinidor at tumingin ng diretso sa kanya. Sa totoo lang, Carol, alam ni Danilo kung gaano kalaki ang kailangan mong malaman. May kumisla sa mata niya, duda, takot. Ano ba talaga ang nakita mo, Lola Rosa? Malapit na ang oras ng katotohanan. Pero hindi pa ako handa ibigay lahat. Sa halip, inabot ko ang gift bag. May dala ako para sa'yo. Inilabas ko ang maliit na nakabalot na frame. Binuksan niya agad. Litrato ni Danilo noong graduation sa kolehiyo. Medyo lumambot ang mukha niya. Ay, Lola Rosa, salamat. Sa'yo yan. Ikaw naman ang devoted wife niya. Hindi niya pinalampas ang bigat ng salitang devoted. Ano ibig mong sabihin? Wala. Pinupuri ko lang kung gaano mo iningatan ang anak ko. Maingat niyang ibinalik ang frame. Nawawala na ang kunyari matamis na ngiti. Lola Rosa, diretsuhin mo na ako. Ano ang laman ng bots? Ngumiti ako at uminom ulit ng iced tea. Mga dokumento. Interesting na babasahin. Anong klaseng dokumento? Mga financial records, investment statements, correspondences. Nagpahinga ako saglit. Madaming printed emails at text messages. Nawala ang kulay sa mukha ni Carol. Text messages. Matigas ang ulo ni Danilo sa pagdodocument. Lalo na nitong huli. Inilabas ko ang cellphone ko at binuksan ang mga litrato ng screenshot. Gusto mong makita isa. Mga 6 na buwan pa lang to. Ipinakita ko sa kanya. Screenshot ng text niya sa kapatid niya. Diyos ko, hindi ko na matiis yang matandang yan. Pag-alis niya, gagawin ko ng GYM ang kwarto niya. Sinubukan niyang abutin ang phone ko, pero mabilis kong inilayo. Madami pa yan. Sabi ko ng mahinahon. Magaling mag-document si Danilo. Eto pa isa, pinapaniwala mo si Danilo na kailangan kong mag-ambag sa bahay, kahit alam mong automatiko nang nababayaran ang mortgage mula sa sweldo niya. Tama na, bulong ni Carol. At may email ka pa sa kapatid mo na tinatawanan mo kung gaano ako kadaling lokohin. Gaano kadali akong gawing parang pabigat gayong plano mo na akong itaboy pagkamatay ni Danilo. Nawala na talaga ang poise ni Carol. Walang karapatan si Danilo na mag-save ng private messages. May karapatan siya. Bahay niya yon at tungkol sa nanay niya ang pinag-uusapan niyo. Sumandal ako sa upuan. Ang tanong, ano na ngayong gagawin natin? Ano ba talaga ang gusto mo? Wala na ang maskara. Purong Carol na ang harap ko. Wala akong gusto sa'yo, Carol. Kailanman wala. Bakit mo ginagawa to? Para mapahiya ako. Seryoso kong pinag-isipan ang tanong niya. Tama ka nga. Walang saysay pahiyain ka. Kagagawan mo na yan sa sarili mo. Hindi ko maintindihan. Itinaboy mo ako sa bahay ko kinabukasan pagkatapos ng libing ng anak ko. Sabi mo wala akong kwenta. Naawa lang daw si Danilo sa akin. Wala raw akong ambag sa bahay niyo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Pero hindi mo alam ang isang bagay tungkol kay Danilo. Nakita niya lahat. Lahat ng masasakit na sinabi mo. Lahat ng panlilinlang. Lahat ng kasinungalingan. Hinawakan ni Carol ang gilid ng mesa. Puti na ang knuckles. At alam mo kung ano ang pinakamaganda. Patuloy ko. I-document niya lahat, hindi para saktan ka, kundi para protektahan ako. Alam niya na pag wala na siya, ipapakita mo ang tunay mong kulay. Hindi mo mapapatunayan yan sa korte. Korte. Tumawa ako. Nagulat pa ako sa sarili ko. Hindi kita dadalhin sa korte, Carol. Naguluhan siya. Hindi. Bakit ko naman gagawin? Binigay mo na sa akin lahat ng kailangan ko. Inilabas ko ang folder mula sa safety deposit box at inilagay sa gitna namin. Hindi lang screenshot ng text ang iniwan sa akin ni Danilo. 5 taon niyang ebidensya kung paano mo kami niloloko pareho. Nakatingin siya sa folder na parang ahas. Bank statements na nagpapakita na automatiko nang nababayaran ang mortgage mula sa sweldo ni Danilo sa buong panahon kong nakatira sa inyo. Mga email niyo ni Marcos tungkol sa Elinor situation. Mga resibo ng credit card na nagpapakita ng luho habang sinasabi mo kay Danilo na wala raw pambili ng bigas. Humina ang paghinga ni Carol. Nandoon lahat yan.
At pati mga email mo sa mga kaibigan mo na tinatawag mo siyang onder at tinatawanan kung gaano kadali kang manipulahin si Danilo para isipin niyang ako ang financial burden. Napatama siya sa upuan. Alam mo kung ano pinaka-interesante sa akin. Binuksan ko ang folder. Itong email thread niyo ni Marcos na nagpaplano na ideklarang hindi na ako mentally competent para ma-access niyo ang pension at SSS ko. Hindi niyo tinuloy. Alam mo bakit? Kasi nalaman ni Danilo at pinrotektahan niya ako. Namutla si Carol. Anong ginawa niya? Wala naman daw akong pera na kailangang protektahan. Di ba? Ngumiti ako ng matamis. Pero ayon sa mga investment statement na to, mukhang marami pala akong ipinoprotekta. Pera na 5 taon niyang pinatubo para sa akin. Hindi pwede yan. Nasa hotel ka pa rin. Nasa hotel ako kasi gusto ko habang nag-iisip ako ng susunod na bahay. Hindi dahil wala akong pera. Tahimik kaming dalawa habang pinoproseso niya. Magkano? Tanong niya sa wakas. Magkano iniwan sa'yo ni Danilo? Isinara ko ang folder at tumayo. Wala ka nang pakialam dun, di ba? Asawa niya ako. May karapatan akong malaman. May karapatan kang malaman kung ano ang iniwan ng asawa mo sa'yo. Ang bahay, mga kotse, life insurance, retirement accounts. Sobra-sobra ka nang nanalo. Tumayo si Carol. Naggalat ang upuan sa sahig. Matandang bruhilda ka. Ninanakaw mo ang para sa akin. Nanakaw. Itinaas ko ang kilay. Paano ko mananakaw kung ibinigay sa akin ng anak ko na may buong karapatan? Asawa niya ako. At alam niya kung anong klaseng asawa ka. Tahimik ang salita, pero mabigat. Gusto niya akong tingnan sa mga bank statement. Gusto mo siguro. Gusto ko nga. Carol, itinaboy mo ako sa bahay mo. Pinahiya mo ako sa libing ng anak ko. Nilinaw mong wala akong kwenta sa'yo. Ano pa ang may tatago mo sa akin ngayon? Matagal niya akong tinitigan. Nagre-recalculate. Hindi gumana ang banta, kaya bagong strategy. Lola Rosa, please, maging reasonable naman tayo. Naging pakiusap ang boses. Alam kong naging mahirap ako nitong nakaraan. Nagdadalamhati ako. Pero pamilya pa rin tayo. Pamilya. Ulit ko ng mahina. Kahapon lang, sabi po'y naawa lang si Danilo sa akin at wala raw akong ambag. Hindi ko sineryoso yon. Nasaktan lang ako. Sineryoso mo yon. Kaya mahalaga ang mga dokumento ni Danilo. Paulit-ulit mong sinabi sa iba sa loob ng maraming taon. Ano ba talaga ang gusto mo? Mag-sorry. Sej, sorry ako. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung pinaalis kita. Sorry sa lahat. Pwede na ba nating pag-usapan ang pera ng matino? Wala nang pag-uusapan. May pag-uusapan pa. Kung malaki ang iniwan sa iyo ni Danilo, kailangan nating planuhin kung paano pamamahalaan ng maayos. May kilala akong magaling na, ibig mong sabihin, tutulungan mo akong gastusin. Hindi niya sinagot. Carol, linawin ko lang. Ang perang iniwan sa akin ni Danilo ay hindi mana na biglang dumating. Ito ang 2 milyon na ibinigay ko sa inyo para sa down payment. Plus 5 taon ng maingat na investment. Bumagsak ang panga niya. 2 milyon. Akala mo gift yon. Akala mo ibinigay ko ang buo kong ipon sa mundong ito nang walang balak bayaran. Sabi ni Danilo, pinrotektahan lang ni Danilo ang pride mo at pride ko. Pero hindi niya. Kinalimutan na utang yon. Nakita ko ang utak niya na mabilis na nagkokompute. Kung 2 milyon 5 taon na ang nakaraan, bulong niya. Inilabas ko ang cellphone ko at binuksan ang banking app na tinulungan akong iset up ng bank. Pumuno ang screen sa balanse at ipinakita ko sa kanya. 1,250,000. Namutla si Carol. Hinawakan niya ang mesa para hindi matumba. Hindi pwede. Maingat na investor ang anak mo. At mukhang sobrang motivated siya na siguraduhing may matitira sa nanay niya. Pero halos kasing laki na ng life insurance, yan. Dapat bang parte ng estate, yan at hatiin natin? Dapat. Asawa niya ako. Nanay niya ka lang. Ang kaswal na pang-insulto. Nanay niya ka lang. Parang sinampal ako ulit. Pero sa halip na masaktan, naramdaman ko ang kalinawan. Tama ka, Carol. Nanay niya lang ako. Ang babaeng nanganak sa kanya, nagpalaki, nagpatapos sa kolehiyo, at nagbigay ng down payment sa bahay kung saan mo ako itinaboy na parang basura. Inilagay ko ang bag ko sa balikat. At mukhang sapat na yon para siguraduhin ni Danilo na hindi na ako hihingi ng limos kahit kanino. Sandali, Lola Rosa. Tawag niya habang papunta ako sa pinto. Pwede nating ayusin to. Maayos na usapan lang. Huminto ako sa may pinto at lumingon. Anong ayusin pa natin? Ang pera, ang relasyon natin, lahat, lahat.
Alam kong nagkamali ako. Natakot ako sa pera pagkamatay ni Danilo. At sa'yo ko na ilabas. Pero maayos natin to. Siguro natakot ka nga sa pera. Mahina kong sabi. Pero hindi sa dahilan na sinasabi mo. Inilabas ko ang huling dokumento na sinav ko. May na-document din si Danilo tungkol sa gastos mo. 750,000 na credit card sa buwan bago siya namatay. Spa, designer clothes, weekend sa Boracay kasama ang kapatid mo. Habang sinasabi mo kay Danilo na wala raw pambili ng ulam. Namutla si Carol. Hindi ka natakot sa pera. Plano mong mabuhay sa life insurance habang itinaboy ang biyenan na makakakontra sa lifestyle mo. Bumagsak si Carol sa upuan. Nawala na ang lakas. Hindi mo alam ang pressure sa akin. Dapat perfect wife ako, perfect hostess, mga kolegi ni Danilo, kapitbahay, pamilya ko. Alam mo ba kung gaano kahirap panindigan ang imahe? Tiningnan ko siyang nakaupo sa designer dress niya, sa magandang bahay, nakapalibot ng luho, nagrereklamo sa hirap ng pagpapangga. Hindi, Carol, hindi ko alam. Kasi abala akong alagaan ang asawa mo, habang abala ka sa paggastos ng pera niya. Mahal ko si Danilo. Mahal mo ang maibibigay sa'yo ni Danilo. Iba yon. Umiyak na siya ng pangit. Sinira ang makiyop. Hindi ko kaya mawala lahat. Hindi ko kaya bumalik sa wala. Hindi ka naman bumabalik sa wala. May bahay kang kalahating bilyon. May isa 0M life insurance. Retirement accounts. Sapat na yan habang buhay kung pamamalagihin mo. Hindi sapat sa buhay na plano ko. Di mali ang plano mo. Naglakad ako papuntang pinto, at sa pagkakataong to, hindi niya ako pinigilan ng salita. May malambot na tunog sa likod ko. Lumingon ako, nakayuko si Carol, mukhang abo ang mukha, mababaw ang hininga. Akala ko may atake, pero hindi. Talo na talaga. Ang sandali na napagtanto ng tao na nawala na lahat ng akala nilang para sa kanila, at wala nang pwedeng gawin. Walang charm, walang pang-aapi. Hindi ko kaya, bulong niya. Hindi ko kaya mawala lahat. Hindi mo naman nawawala lahat, Carol. Nawawala lang sa'yo ang mga bagay na hindi naman talaga sa'yo. Iniwan ko siya sa magarang dining room niya, kasamang wedding china niya, at buhay na maingat niyang itinayo. At lumabas ako sa sikat ng araw ng bagong simula ko. Minsan, ang pinakamabuting ganti ay hindi ganti. Minsan, hustisya lang na dumating sa tamang oras. At minsan, kung swerte ka talaga, kasama pa nito ang malaking bank account, at ang kalaman na ang anak na pinalaki mo ay naging eksakto ang lalaking inasam mo. Inalagaan ako ni Danilo kahit wala na siya, tulad ng pangako niya noon. Kahit mula sa kabilang buhay, tinupad ng anak ko ang salita niya. At yon pa rin, higit sa anumang halaga ng pera, ang pinakamalaking regalo na maibibigay niya sa akin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang kwento mo sa comments. Mahalaga ang boses mo.